Well, let's welcome po mga Pisano. Amen. So, hindi na bang mga kapatid, ano? So, welcome back po. Kay Kuya Desmond. Ano? From ano ako guys? Sa ano? Padili, no? Malapit lang, 1 hour lang, no? First kay Kuya din. Ano pa ang Kuya? John Mark. Ngayon mo lang na ano kayo dito. Ito na ba? Sorry. Hindi ko na. Panggabi siguro ako nun. Night shift ako nun. So, press get mo kapatid. So, muli po, binabati ko pong bawat isa. Isang privilege ng Panginoon na magamit tonight mga kapatid. Kinakabahan man, huwag lang mataranta. Pray ng Panginoon mga kapatid. So, today church, so, let's hear the message pa sa pinagalagitan mga kapatid. And let's encounter the Lord God dahil ang kanyang salita ay mga pangyarihan mga kapatid. Amen po. At ito'y buhay sa bawat isa mga kapatid. That the Word of God is living and active mga kapatid. Amen po ba? Naniwala pa kayo na buhay ang salita ng Panginoon. Amen. Kamusta po? Praise the Lord. Parang mahina yata sagot Kung buhay ang pangsalita ng Panginoon, ba't ang hinang sagot? Parang walang walang nabuhay. Puri na Panginoon mga kapatid. But remember church, the Word of God is powerful word mga kapatid. Amen? Sabi niya nga dyan sa ating text po. Hebrew 4:12 for the full month of January mga kapatid. So last week praise God. Sabi niya dyan, for the Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword, piercing even to the dividing of soul and spirit, joints and marrow. It judges and the thought and attitudes of the heart, mga kapatid. Kamusta ang puso? Kamusta po ang puso? Sigurado? Sigurado po ba? Kasi ang sabi niya dyan, that the Word of God is living, mga kapatid. Hindi sinabi na was living, but it is living, mga kapatid. Buhay. Ano? Pag nabasa ba ang salita ng Panginoon, anong pumapasok sa puso natin? Knowledge lang ba? Pag binasa ba natin yung kaalaman lang sa tungkol sa ating Panginoon? Kasi buhay ito, mga kapatid. Hindi nyo ba alam na pag binabasa nyo ang salita ng Panginoon, binabasa rin kayo nito? Sino ang karanas nun? Isang kamay. Praise God mga kapatid. Ay, alam ko naman sigurado sa bawat isa na hindi na bago sa atin lahat. May Biblia pa sa bahay? Meron, iba no? Sa cellphone? Meron, praise God. Nababasa ba? Amen. Sure? Amen. Kasi, pag nasa cellphone lang, walang gumagalaw na buhay, yung mga kapatid. Hinahayaan na natin maging stagnant si Lord. Dapat ba? May stagnant lang si Lord sa buhay natin? Kasi nga, sabi ni Lord, pag siya ay buhay, kapag binabasa din siya, nababasa din niya tayo. Higit sa lahat ang ating puso. Kaya kamusta mga kapatid? Isipin natin na ang salita ng Panginoon hindi lang information, but it is for transformation mga kapatid. Sino nagbasa dito ng Biblia? Amen. May Bible verse? Amen. May Bible verse ba? Memory verse? Amen. Meron? Bawat isa? Amen. Sigurado? Si Lord, kay Lord yung makasagot mga kapatid, ano? Kasi nga, pag mayroong verse, Bible verse kayo, na memory verse niyo mga kapatid, it means may nabago. Hindi po mga kapatid, that this word, it is inspire us, that it was clean us mga kapatid. It correct us, and it's in realign us mga kapatid sa ating Panginoon mga kapatid. The Word of God is living and active. Lagi niyong tandaan niya mga kapatid. Ang salita ng Panginoon ay buhay. Laging kumikilos. May nabago? Amen. Amen. Praise God. It adjusts the thought and attitudes of your heart, mga kapatid. Kamusta ang puso? Young and fresh. Amen. Praise God. Young and fresh, no? Hallelujah. That the Bible is alive, mga kapatid. Amen po ba? While we read the Word read us, mga kapatid. It is just, not just to inspire us, it is to wash us, correct us, and realign us, mga kapatid. Amen po ba? That today, mga kapatid, tonight, I know that the power of the Lord, the word of the Lord has the power of every one of us, mga kapatid. Amen.
Today, I want you to understand the power word of the word of His word, mga kapatid. The power of the Lord, the word that washes, mga kapatid. Amen? Amen? Sinong naliligo araw-araw? Wala pa. Malamig yan, malamig. Ano ba? Malamig, mga kapatid. Malamig, ano? Isang buwan na ako. Kahit din ako eh. Lawas-lawas ka. Pag lumabas ako ng umaga, alam ko bukas ang pintuan sa taas ng ng building namin. Ang lamig pag lumabas. Siyempre maligo ka mainit. Siyempre lalabas pa rin kami dun sa siya. Pag lalakad pa, ang lamig. Minsan di na ako sa hapon na, sa gabi na. Pero praise God, mga kapatid. Dahil ang salita ng Panginoon ay naglilinis sa atin, mga kapatid. Nais ng Lord, ang salita niya siya magbago sa atin, mga kapatid. Dahil nga, kung araw-araw ka man naliligo, mga kapatid, dapat maligo ka rin sa salita ng Panginoon. Hindi ko ba? Pero bago ka malinisan ng Panginoon, ang nais ng Panginoon sa atin, mga kapatid, the word that reveals us, mga kapatid, our true condition. Ano ba talaga yung condition natin? Kasi bago tayo linisin ng Panginoon, titignan niya muna tayo. Ano bang meron tayo? Marumi pa rin ba? Ligo tayo ng ligo. Marumi pa rin ba? Marumi pa rin pala tayo. Sabi niya dyan sa Hebrew 4, sa 12, sabi niya dyan, it judges the thought and attitudes of the heart, mga kapatid. That before the word watches us, mga kapatid, it is first revealed us, mga kapatid. Kung anong meron ba talaga tayo? Because meron ba talaga kasing tinatago eh. Di ba ba? May mga areas para sa tayong tinatago talaga. Ano mga ito? Attitudes natin. Anong pag-ugali meron tayo? Sa panambahan, mabait ako, Brad. Sa labas. Sa ibang lahi. May tawag pa tayo sa kanila. Tinatawag pa rin ba? Sino? Motibo natin sa kapwa. Meron na kailangan. May humiram. May tubo yan, ha? Praise God. Secret sins. Sinong meron pa nito? Mga kapatid. May nililihim pa ba? Kaya nakakalam yan si Lord, mga kapatid. And inner compromises. Yung bang okay lang yan? Pagbibigyan naman ni Lord. May sinasabi pa minsan, white lies. Pwede ba yan? White lies naman eh, Brad. White nga eh. Malinis. Di ba? Pwede ba yan? Hallelujah. Kapatid, kasi ang nais ng Lord, mga kapatid, na hindi lang actions ang tinitignan kasi ng Lord sa atin, mga kapatid, pati yung intention ng ating mga puso, mga kapatid. Ano ba talaga yung intention mo sa salita ng Panginoon, mga kapatid? Na may nababago ba? Na ang word ng Panginoon ay nagre-reveal ba sa'yo? Mayroon bang revelation sa sa'yo? Mga kapatid, sabi niya sa 13, nothing in all creation is hidden from God's sight, mga kapatid. Amen. Church, remember it. Remember these things, mga kapatid. Na ang salita ng Panginoon, not just to i-expose tayo nito, hindi para pahiyain tayo, mga kapatid. But ang nais ng Lord ay to heal us, mga kapatid. Pagalingin tayo sa anumang meron tayo, mga kapatid. Ang salita ng Panginoon, hindi tayo papahiya eh. Kasi ang nais ng ni Lord, yung mapalapit ka sa Kanya. Kasi ayaw naman ni Lord na mapalay ko sa Kanya talaga eh. Kaya ngayon natin sa atin yung salita niya, di ba, mga kapatid? Tandaan mo, church. Sa faithful church, active man tayo sa ministry, mga kapatid. Pero may mga areas pa rin talaga tayo na hindi sinusuko eh. Di ba, mga kapatid? Kasi, minsan kasi sinasabi natin may ugali tayo eh. Ganito lang talaga kasi ako eh. Sa sarili Or, hindi naman yan kasalanan, Brad eh. Kaya okay lang yan. Iintindihin na lang ng Diyos. Mga kapatid. Kasi minsan kasi, ang salita ng Panginoon, parang ano lang sa atin eh. In, out. Sa kasi doon lang dating, di ba, mga kapatid? Wala yung nagmimintage sa puso natin. Wala talaga nababago. Active ako sa ministry, Brad. Every Thursday, gawain, Friday, Monday, present ako. Kumusta ang puso? Bagabag? Sugatan? Kasi ang salita ng Panginoon, double-edged sword, mga kapatid. Magkabila ang hasa yung mga kapatid. No, tagos-tagos hanggang kaluluwa, mga kapatid. But ang nais ng Lord, let me deal with that. Ako ang bahala sa iyo, mga kapatid. Sa yung salita ng Panginoon, parang salamin kasi yan eh. Pag umarap sa salamin, may nakita kang may dumi sa mukha mo.
Ano gagawin mo? Babasagin mo ba yung salamin? Kasi may dumi ka? Mga kapatid? Babasagin mo ba? Marumi yung mukha ko. Pak! Basag. Di ba hindi? Lilinisin mo, maghugas ka, di ba mga kapatid? Para maalis mo yung dumi mo sa mukha mo. But, yung salita kasi ng Lord ng iba, pababayaan na lang na may dumi. Aalisan na lang. Okay lang yun, maliit pa naman. Konti lang naman. Kaya pa. Remember mga kapatid, ang salita ng Panginoon ay buhay at aktibo mga kapatid. Amen? Sabi niya dyan, nothing is hidden before the Lord. Amen? Sabi niya rin dyan, Psalm 139, 23, 24, search me, O God, and know my heart. Church, ang nais na revival ng Panginoon, yung honest repentance. Yung totoong pag-surrender. Brad, nabaptize na ako, surrendered na ako eh. Bakit may puso pa rin Di maintindihan. Bagabag. Hallelujah mga kapatid. Ang nais ng Lord talaga sa buhay natin. Hindi pagbabago ng paligid. Pagbabago ng puso. Marami kasi sa atin. Huwag na tayong lalayo. Gusto natin yung kapaligiran natin ayon sa gusto natin eh. Di ba? Ayaw natin yung kapaligiran natin na yung against sa akin kaya ayaw ko sa kanya. Mga kapatid, tandaan mo na ang Panginoon hindi niya babaguhin yan sa paligid mo. Kundi ikaw mismo. Yung puso mo, kung paano ka ba talaga mamumuhay sa salita ng Panginoon. Kung paano ba talaga yung dating sa iyo ng salita ng Lord na pag binabasa mo siya, merong buhay na siya rin ang namungusap sa iyo. Hindi pa ako galit Excited lang. Praise God mga kapatid. Kasi yung salita ng Panginoon mga kapatid, powerful talaga mga kapatid. Alam niyo, maraming prayer, maraming mga patutuo, victory, even sa buhay ko mga kapatid. The best ang Lord. Tandaan niyo yun mga kapatid, the best ang Lord. Basta lagi ka lang sa Kanya mga kapatid. Yung patutukot, gamitin ko lang yung patutukot tungkol sa aking kapatid, sa kapatid ko, na grabe yung sitwasyon din, parang nagkailangan din, sa kidney failure din yun. At nagkataon, nabuntis pa siya. Kaya komplikado talaga lahat mga kapatid. Bumagsak na, 2 kidney niya na. Yung isa talagang yung baga 90-10 na lang yung chance. 90-10, ang bagsak na talaga mga kapatid. Tapos yung isa 50-50 pa. Talagang yun ang survive sa kanya. But mabuti si Lord mga kapatid. Through prayers, panalangin ng mga kapatiran, talagang the best milagro sa Panginoon si Lord. Buhay po yung pamangkin ko. Alam niyo po yung pamangkin ko, sabi nila na di talaga mabubuhay eh. Pero ay yung kabutihan ng Panginoon mga kapatid. Yung declare pa lang ng doktor sa kapatid ko na cesarean na kagad. Kasi komplikado, di siya pwede manganak na normal. Kasi nga naka-catheter, mayroong nilagay sa kanya para doon siya umihi. Naka-catheter kaya di siya pwede manganak ng normal. But mabuti si Lord mga kapatid. Nilabas niya yun ng normal. Yung pa sa bahay. Sa bahay ng kapatid ko. Yung wala pang kahirap-hirap. Easy. Nanalangin kami nung Monday. Tuesday, Wednesday, nanganak siya mga kapatid. So praise God, 7 months pa yung baby. Dinala yung baby doon sa ospital. Doon sa pinaka-hospital niya talaga yung nag-aalaga sa kapatid ko. Alam mo yung pagdating doon, sabi ng mga doon, ang tawag nila doon, yung triad ba yun? Triad, yung parang bubungad sa kanila. Na parang mag-i-inform sila doon, yung magpapalista. Anong sabi nila doon? Sa mama ko Nanay, hindi na po mabubuhay yung apo nyo. Mamatay din po yan. Pero ang ginawa ng mama ko, talagang ang Lord ang ningi niya mga kapatid. Sinabihan talaga siya na, wala na chance yan. Maya-maya, patay na rin yan. Alam niyo kung gano'ng kahirap yun? Kung kayo sa sitwasyon yung gano'n, kaya niyo po ba yun? Pero praise God, mabuti po ang Lord. Ang ginawa ng driver ng ambulance nila, sinugod kagad si baby doon sa loob ng emergency kasi ayos ang tanggapin eh. Dinalakbay sa Lord, nasa loob. Kasi ang Lord may gagawin ng paraan mga kapatid. Ang baby, ang pamangkin mo ay buhay na buhay. Yes, Praise God, hallelujah. Mabuti si Lord mga kapatid. Kung magtiwala tayo sa kanyang salita mga kapatid, may kapangyarihan ito. Yes. Aktibo nga di ba kapatid? And it is alive mga kapatid. Magtiwala tayo sa kanya. May sitwasyon ka ngayon, lapit mo sa kanya mga kapatid. Walang imposible sa ating Lord. Kasi ang nais niya, pagbabago ng puso. Kamusta ang puso? Praise God, hallelujah. Because ang nais ng Lord mga kapatid. The Word of God that washes mga kapatid and cleanses us mga kapatid.
Sabi niya sa Ephesians 5:26. To sanctify her, cleansing her by the washing with water through the word of God, mga kapatid. Ito, napaka-powerful na salita ito, mga kapatid. Talagang, sabi ni Paul dito sa church na, is to cleanse, mga kapatid. Hindi lang true by prayer, hindi lang true worship, but by the word of God, mga kapatid. Amen? Brad, nananalangin naman ako eh. Brad, nasa ministry naman ako eh. Ba't ganun walang pagbabago? Tandaan mo, kapatid, na higit sa lahat, ang kailangan mo salita ng Panginoon. Wala nang iba. Nagpapagamit ka nga, pag gusto mo lang naman. Pwede ba yan? Nasa ministry ka nga, litaw lubog naman ka naman. Pag may sitwasyon, dito muna ako. Papakalma ako. Pag wala sitwasyon, go na go. Ano? Padalahan mo na ako. Kahit late, pero laki lang yun. Sa akin lang yan, Brad. But, ang nais ng Lord, mga kapatid, unahin mo siya. Yung salita niya. Ano? Mga kapatid, dahil ang salita ng Panginoon, mga kapatid, naglilinis din sa atin. It will cleanse us, mga kapatid. Hallelujah. The Word of God is like a spiritual water sa ating spiritual na pamumuhay, mga kapatid. It washes guilty conscience, mga kapatid. Minsan naramdaman niyo ba to? Ako kasi sayo, sabi nung opening kanina nung MC natin, na yung pagpa-prayer niya sa tuwing umaga, kinakonsensya siya. Sa inyo ba? Pag may nagawa kayo hindi maganda, nakonsensya ba kayo? Pag nasabihan niyo ibang lahi itik, gamitin mo yung word ha, nakonsensya ba kayo? Pakpo. Nakonsensya ba kayo sa kanila? Hindi natin isisip kasi mga ginagamit nating word, ginagamit din kasi ng mundo yan eh. Akala natin normal lang, mga kapatid. But isipin mo, na ikaw ay nasa Panginoon na. Wala ka na sa mundong ito, mga kapatid. Ngayon na, nabaptize na ba lahat? Baptize na, no? O mayroon pang wala? Amen, praise God. Dati ang Panginoon, magre-reveal din sa inyo, mga kapatid. But once that you are baptized, mga kapatid, dapat nilubog nyo na yung luma nyo. Amen. Wala na talaga yung dati nyo pa yung gawain nyo, salita nyo, yung akayin pa kayo sa mundong ito, mga kapatid. Kasi nga, binangon na kayo ng Panginoon eh. Bago na muli, bagong pagkatao na, mga kapatid. Amen. The second thing, polluted thinking. Sa ating pag-iisip. Basura po ba sa ating pag-iisip? Minsan kasi, may nagawa sa atin yung kapatid. Kung magtaas sa akin yan, may araw din yan. Gaganti din ako. Darating din yan. Pwede ba yung ganun? Palagay mo. Eto, one-day emotions. Kamusta ang mga puso? Kamusta ang puso natin, mga kapatid? Emotion pa rin ba? O motionless na? Sobrang kasing dami eh. Wala na pakiramdam, Brad. Tagtag na, Brad eh. Hallelujah. Sinful habits, mga kapatid. Hindi mo alam na itong mga habits na to ay nagiging lifestyle mo na. Meron pa ba? Gamings. Isa po ako doon noon. Isa din po ako doon noon. Pagsusugal, meron pa ba? O simply yung may asawa ka na, nagte-text ka pa sa iba. Nagme-message ka pa sa iba. Meron pa ba yun? Kapatid? Wala sumagot eh. Praise God. Praise God, mga kapatid. Kasi nga, itong mga sinful habits na to, akala mo na normal na lang sa'yo, but nagiging lifestyle mo na, which is hindi na nakapalagod sa ating Panginoon, mga kapatid. Ano ba? Mainitin ang ulo mo, konting maberya lang. Nagiging lifestyle mo na. Ang salita ng Panginoon, binabago ka, mga kapatid. It is washes nga eh. Lilinisin ka nga eh. O ayaw mo magpalinis ng salita ng Panginoon, wala talagang magbabago. Wala talagang nabago, as in. Mga kapatid. Kasi nga ang salita ng Panginoon, buhay. It is a double-edged sword, tumatagos. Kabilaan, mga kapatid. Bisa mo wala kang takas. Hawakan mo, sugatan ka pa rin. Kabila, hawakan mo, sugatan ka pa rin. Wala kang talagang takas sa salita ng Panginoon. Kung walang nabago, mga kapatid, wala talaga. Mga kapatid? Sabi nga ni David, may tanong siya eh. How can a young man keep his way pure? Paano ba, Lord?
na maging puro ang isang tao, mga kapatid. Ang sabi niya, sagot niya, by living according to your word. Na mamuhay tayo sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Napakasimple lang, ano? Simple lang ba? Kaya ba natin mamuhay? Sabi ng Panginoon, love one another as you love yourself. Kaya, i-hate na hate ko yung tao eh. Lagi akong pinapatamaan nun eh. Nakakasar yun sa trabaho eh. Walang pakisama. Lagi akong iniinis. Alam mo, sa bisina ako, abisar. Meron po kaming doon, affiliates, PM. Talagang mapupundi ka talaga, mga kapatid. Hallelujah. But yung nandun yung bigay sa ng Panginoon na yung banal na niya, yung patience niya, mga kapatid. Talagang andun talaga, mga kapatid. Yung tipo na, yung kaya kong sumagot, kaya kong, kumbaga, saktan siya, kaya kong gawin sa kanya. But, sabi ni Lord, kalma ka lang, mga kapatid. Pero, dapat talaga, mamuhay tayo ayon sa kanyang salita, mga kapatid. Ayun po ba? Because kasi minsan sa atin, pakiramdam kasi natin na spiritually dirty talaga tayo eh. Maruming-marumi. Emotionally heavy. Bigat na bigat sa pakiramdam, mga kapatid. And morally weak, mga kapatid. Kung akala mo, ikaw na pinagdakuan ng buong mundo. So isipin mo, mga kapatid, na ang salita ng Panginoon, mga kapatid, can change us, mga kapatid. Transform nga, hindi ba? Hindi lang ito informations na pag binabasa natin, okay na. Ito pala yung sinabi ng Psalm 119:9. Mga kapatid, okay na. What? Pinamuhay mo ba? Yung salita niya. So sabi ng Lord that, let my word wash you again. Mga kapatid, nalilinisin ka ng salita ng Panginoon. Kamusta naman? Jesus said, Amen? Jesus said in John 15:3, you are already clean because of the word I have spoken to you, mga kapatid. Na pag pinanghawakan natin yung salita ng Panginoon, nilinis ka na. Ano mga kapatid? Hallelujah. Gaya ng paglalaba, share ko lang. Yung mama ko noon, pag nung time na nagtatrabaho ako noon, nagbakasyon siya noon eh. Kasi nasa abroad din ko siya dati. Nagbakasyon siya noon, trabaho ako. Tapos may one time na naglalaba siya. Sabi ko sa kanya, ba't ayaw gumamit ng washing machine ba? Kasi mas maganda kasi daw pag binababad daw muna yung damit, lalo na yung mga puti. Kasi daw pag binabad mo yung mga damit na puti, madali daw pumuti ulit. Kasi nasa-soak siya ba? Kumbaga nabababad lagi dumi at yung dumi, nawawala pa kapatid, nakaalis. Ganun din dapat tayo sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Na magbababad tayo, mga kapatid. Day and night, mga kapatid. Hindi mo kasi kayang pag binasa mo sa salita ng Panginoon, hindi mo kasi masasabi na, okay na ako, malinis na ako. But ang nais na Lord na you must soak in His Word, mga kapatid, na magbabad ka, not just only 5 minutes a day, mga kapatid. Okay na to, 5 minutes, nabasa ko na. Hindi lang yung pag gusto mo lang magbasa, saka lang magbasa ang salita ng Panginoon. Sabi ng nais ng Lord, daily exposure. Araw-araw, kapatid. Sabi niya nga sa salita, magdilay-dilay ka, araw at gabi. Salita ng Panginoon, mga kapatid. That day and night, you must soak in the word of the Lord, mga kapatid. Kasi nga nangungusap siya eh. Buhay siya, mga kapatid. Pag may nais ka, basa ka ng Biblia, may ibibigay siya na knowledge, mga kapatid. Wisdom para sa iyo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Hallelujah, Lord. You must daily cleansing, mga kapatid. Daily exposures, because the same word that convicts you is the same word that cleanses you, mga kapatid. Dahil ang salita na nagbago sa'yo ay salita rin na naglinis sa'yo, mga kapatid. Amen? May nabago ba pag nagbasa tayo? Bro, hindi na ako magagalitin. Okay na ako. Nilinis ka ng salita, mga kapatid. Hallelujah. Bro, hindi talaga eh. Akin pa rin talaga to eh. Wala talaga nalinis. Ha? Salita ng Lord to, mga kapatid, dito sa akin, sa Panginoon to, mga kapatid. Kasi nga, the same word that convicts you is the same word that cleanses us. Both you and me, mga kapatid. Kahit di naman ako, sarili ko, mga kapatid. Kahit ako, talagang nandun pa rin naman ako sa pagsusumikap ko. But I never, yung salita ng Panginoon na
gagamitin ko siya mga kapatid na ito yung, baga, tatawalan yung, parang ano lang ba, palaking butas. Patang nais ng Lord talaga sa atin na ipamuhay natin, mga kapatid, ang salita niya. Amen? Kasi nga, ang salita ng Panginoon, it renews us, mga kapatid. Ano ba itong renew us na to? Renewal na to? Ito yung nagtra-transform sa atin, mga kapatid. Binabago tayo. Kamusta? May nabago ba? Sabi ng Lord, seek ye first, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Nasaan ka nung Thursday? Hallelujah, available ka naman. Ano? Brad, may sitwasyon ako eh. May sitwasyon ako, Brad. Dito muna ako sa gilid, magmumukmuk ako. But the word of the Lord, seek ye first His kingdom, mga kapatid, and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Doon lang kasi tayo eh, shall be added unto you, shall be added unto me. Doon lang kasi tayo lagi eh. Hindi na natin kailangan si Lord. Kasi marami siyang bibigay. Ang nais ng Lord. Pag sumikap tayo, matagpuan sa presensya niya, mga kapatid. Brad, sahod kasi ngayon, malilate ako. Puri naman wala, akin lang po yun, mga kapatid. Akin lang ito. Akin lang, mga kapatid. Kasi malakot tayo eh. Tahimik natin. Ba't sa akin lang po yun, mga kapatid, ha? Praise God. And ang sabi nga ng Lord na binabago tayo. Binabago tayo, mga kapatid. Sabi niya sa Romans 12:2, be transformed by renewing our mind, mga kapatid. Because ang Panginoon, ang salita ng Panginoon, hindi lang nagtatakbo sa paglilinis sa atin, mga kapatid. Hindi lang nagtatakbo sa paglilinis sa bawat kaluluwa at puso natin, mga kapatid. But it renews also our mind. Ating pag-iisip. Bakit? Kasi wrong thinking produce wrong living, mga kapatid. Kasi ang ating pag-iisip na to, kinukonvict yung pagmumuhay natin eh. Minsan kasi yung puso natin, nauuna sa pag-iisip. Brad, sa araw ng bukas, wala na akong budget eh. Di mo na ako maglalagay sa giving, bigay sa giving. Kasi wala na makainin bukas. Isang kapatid ito, nagpatuto, 1 real na lang. Binigay niya pa, bahala na si Lord sa araw ng bukas. May lechon siya kinabukasan. At sabi nung kapatid nung kanina, yung layo ko sinasabi sa giving yan, hindi pa ubos yung sahod ko, pero dumarating na yung panibagong sahod natin. Ayaw nyo ba ng ganon? Pagpapala, umaapaw. Overflowing. Yung bang pagtubig, mo sa kamay mo, patuloy pa rin naman madali mo dito, apaw na apaw. Tapos isasako mo pa kasi sobra-sobra. Pero umaapaw pa rin. Ayaw nyo ba ng ganon? Masarap kaya nun. Hindi pa ako yung sahod ko, Brad. May sahod na naman. Nakakainis naman si Lord. Hallelujah. Kainis ka pa kay Lord. Praise God, mga kapatid. Sa akin na po yun. Pero naranasan din ang kapatid. Naranasan ko po yun. Talaga, personal, mga kapatid. Kaya nasasabi ko yung mga salita na yun. Kasi nga, ang Lord, pag nandun tayo sa presensya ng Panginoon, pag sumunod tayo sa salitahan niya, mga kapatid, ipagkakalob niya sa'yo lahat. Wala ka nang alalahanin pa sa araw ng bukas. Wala akong kakain sa araw ng bukas. Last 10 real na lang. Pambili mo na ito ng kabos buong linggo. Ba't ang nais ng Lord? Magtiwala ka sa Kanya. Hallelujah. Because it renews our mind, mga kapatid. Or God changes your behavior, He changes your belief, mga kapatid. Dahil ang Panginoon, bago niya baguhin yung inyong pag-uugali, babaguhin niya muna inyong paniniwala, mga kapatid. Hallelujah. Nagbasa ka ng Word of God. Walang nabago sa ugali mo. Sa palagay mo, may tinuro si Lord sa'yo? Sa palagay mo, mga kapatid, wala, ay, pwede naman kayo sumagot. Ay, yung kapatid, kinakabahan talaga ako. Totoo lang, mga kapatid. Hinalo ko lang yung sarili ko kasi nga tahimik kayo eh. Hallelujah. Kasi nga, mga kapatid, nais na Lord, mga kapatid, na bago baguhin ang ugali mo, babaguhin yung paniniwala mo, yung pag-iisip mo ba? Hallelujah. Noon sa mundo, magagalitin ka, konting lang, andun ka na agad, konting lang, inis ka na agad, tao na to, yung makita, iwan ko na sa'yo. Pero nung narinig mo salita ng Lord, love one another. May nabago, pinaniniwalaan mo may salita ni Lord, na love one another. Mahal ko yan kahit ganyan yan.
Kahit ayoko makita yun, mahal ko yan. I love you with the love of the Lord. Mga kapatid. Because ang sabi niya dito sa Colossians, it will renew your mind and changes your life, mga kapatid. Sabi niya sa Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly, mga kapatid. Hallelujah. Mamuhay ng buong-buong, mga kapatid. Dwelling nga eh. Pag sinabi bang dwelling, ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Nag-dwelling yung salita ng Panginoon sa buhay mo. Paano ba yun? Nag-stay. Nagre-rema. Bibigay impluensya, mga kapatid. Kamusta ang salita ng Panginoon? Nagbibigay ba ng impluensya sa'yo? Nagre-rema ba? Naipapamuhay ba natin? Kakalis kasi yung itik na yun eh. Bibigyan mo lang yung salita. Pwede na Panginoon. Kakalis kasi yung itik na yun. Lagi akong pinag-iinitan. Lagi ng utos ng utos. Alam mo bakit niya inutosan? Kasi magaling ka sa trabaho eh. Utosan ka ba di magaling? Tamad ka, utosan ka niya? Di ba hindi? Pagbabalay niyo kapatid, ibig sabihin nakitaan ka ng potential ng tao na yun. Huwag mong iisipin na lagi kang inutusan ng tao na ito, nakakalisa to ha. Meron namang iba dyan eh. Pwede naman yung iba dyan, nakaupo lang palagi. Tamad. But, ang dahil sa Panginoon, yung makita yung ikaw na nabago sa salita niya, kapatid. Kasi yung pag-iisip natin minsan, nakaano pa lang talaga sa mundo eh. Kahit na alam na natin yung salita ng Panginoon, nakatutok pa rin tayo sa mundo na pag-iisip, mga kapatid. Gamitin mo na salita, mindset, Brad. Gamitin mo na salita ni Motin. Kasi yung mindset natin, hindi nakatuon kay Lord. Hallelujah. Alam niyo, pag cellphone, bumili kayong bago, sabi ng mga naggumagawa niyan, 5 years lang yan. Mag-upgrade din yan. Maluluma. Kakaroon ng mga error, crashing, lagging, virus, mga kapatid. Dahil yung salita ng Panginoon eh. Mga kapatid, di ba? Na pag hindi mo talaga pinahawakan yung salita niya, makakaroon talagang virus sa isip mo. Mag-error talaga yung pag-isip mo kasi wala talaga yung salita ng Panginoon eh. But, yung updated ka sa salita ng Panginoon, ina-updated mo siya sa sarili mo, kapatid, it will upgrade your mind, mga kapatid. Hindi na sa mundong ito, kundi sa Panginoon na, mga kapatid. Naisip mo sa kalangitan ng mga kapatid. Lagi mo isipin na, love one another. Yun ang lagi mo isipin eh. Na mahal ko to, itong kapwa ko. Yung amo ko, lagi mo inutusan, mahal ako nito. Alam mo bakit? Susunod na may promotion. Hindi nyo na kasi nakita eh. Yung nais ni Lord sa inyo. Akala nyo lang, ang iniisip nyo kasi yung pag-iisip nyo na sarili nyo eh. Utos kasi ng utos to, wala nang may ibang mahanap. But ang nais ng Lord, yung promotion sa buhay. Kaya ka gusto utusan nun kasi nga ikaw lang sumusunod sa Kanya at ikaw lang nagtatrabaho ng maganda at in the future, pwede ka pa niyang i-recommenda. Pwede ba yun, mga kapatid? Kasi pag nagreklamo tayo, wala talaga. Reklamo pa tayo sa mundo eh. Paano salita ng Lord? Mga kapatid. Hindi po ba? Kasi ang isip natin, talagang naka-stuck pa rin tayo sa old mindset natin, mga kapatid eh. But the word of the Lord, hallelujah, it will replace us, mga kapatid. Ang ating takot ng pananampalataya. Ang ating bitterness to forgiveness. Ang ating compromise to conviction, mga kapatid. Hallelujah. Thinking shapes living, mga kapatid. That the Word updates our thinking, mga kapatid. Kamusta ang salita ng Panginoon? Itakot ka sa araw ng bukas. Salita ng Panginoon, huwag ka mag-alala sa araw ng bukas. Hindi kita pagkukulangin. Andun ba yung panampalataya mo? Naniwala ka ba sa salita niya na yun? Bitterness to forgiveness, mga kapatid. Samaan ng loob sa isang tao. Sabi ng Lord, love one another. Papatawarin mo siya, mga kapatid. Dahil mahal mo siya kay Lord. Compromise or convictions. Minsan kasi nga, naisip natin na, okay lang tong bagay na to. Minsan lang naman kasi mangyari to eh. White lies. Nako-compromise ba tayo doon? Hindi ba mo sa pusok mo na, nako-convict ka ba na, white lies, white lies, white lies. Lies pa rin yun eh. Kahit anong isipin mo, green lies, blue lies, violet lies, kahit anong kulay eh. It's still a lies, mga kapatid. White lies naman eh, parang mapagtakpan yung ginawa ko. Mabuti naman siguro yun. Nakompromise din sa salita ng Panginoon. Don't lie, mga kapatid. Nakonvict pa tayo doon.
sa mga bagay na yun. Kala kasi natin simple lang eh. Kala natin maliit na bagay. But, ang salita ng Panginoon mga kapatid, ay living ito mga kapatid. It is a big deal mga kapatid sa ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Dahil ang ating mga isip na malinis na sa ating Panginoon, malinis sa salita ng Panginoon mga kapatid, ang buhay natin susunod. Lalakad tayo. Na pag-isip natin, hindi na sa mundong ito, kundi sa ating Panginoon na. Hallelujah. Because the Word of God demands a call for obedience mga kapatid. Hallelujah. In James 1:22, do not merely listen to the word, do what it says. Hallelujah. Minsan kasi, naging knowledge na lang talaga ang salita ng Panginoon eh. Memory verse. Kabisado ko brad, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. But, nandun na lang tayo sa pakikinig eh. Nandun na lang talaga tayo sa, gusto ko yung nag-preach na yun Noong Matthew 63 na yun, maganda yung turo niya. Gusto ko yun. Nandun na lang kasi tayo na, mahal ko si kapatid, kaya okay na sa kanya yun. Kahit ano pa siya. Hallelujah. At ang nais ng Panginoon mga kapatid, hindi lang tayo nakikinig, kundi ginagawa din natin. Do what it says mga kapatid. Hallelujah. Ang nais ng Lord, nagawin na natin, ikilos natin kung ano man sinasabi niya sa kanyang salita mga kapatid. Because heaven will not be moved by hearers mga kapatid. Not just only by hearers, but it responds to doers mga kapatid. Kamusta ang salita ng Panginoon sa buhay natin mga kapatid? We still love pa rin ba? Sabay kinig salita niya? We still love the preaching? We still love the revelations, anong binigay niya sa atin? Pinagkaloob niya? But the heaven is not moved by hearers mga kapatid. Heaven responds to doers. Nilalakad ba natin? Pinapamuhay ba natin? Kinikilos ba natin? O mayabang pa rin talaga tayo? Ma-pride ako eh. Hallelujah. Hindi ako galit Normal lang pa ito. Mabait po ako. Because hearing informs. Doing transforms mga kapatid. Sa ating pakikinig, meron tayong nalalaman. Sa salita ng Panginoon, nalalaman natin kung anong nais ng Panginoon sa atin. But doing the Word of God, it will transform us mga kapatid. Na nababago tayo sa salita ng Panginoon. Not just only by hearing, yes, hearing by the hearing of the Word of God, it changes us mga kapatid. Tandaan yan. Kasi dapat may nabago. Lagi naman akong present brad sa tuwing service eh. Lagi yung nakakapaginig ng Word of God. Kamusta naman? May nabago pa? Nakita kita sa labas Nagipag-away ka doon. Hindi sa physical, salita man yan. But still mga kapatid, ang nais ng Lord, hindi lang natin pakinggan yung salita niya. Gawin din natin. Ikilos natin. Ipamuhay natin mga kapatid. Hallelujah. Jesus said, in John 14:23, if anyone loves me, he will obey my word, mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo yung, hallelujah, yung nilinis ka na ng Panginoon, tapos in a sudden, babalik ka pa rin doon sa rumihan. Sa putikan, mga kapatid. Magpapakaputik ka pa rin, babalik ka na naman kay Lord. Tatawarin naman ako ni Lord. Hallelujah. Grace, sabi nga niya, ang grasya ng ating Panginoon, cleanses you mga kapatid. But obedience keep you walking clean mga kapatid. Yung grasya ng Panginoon, pinagkaloob na sa atin eh. Hindi po ba? Libre yun mga kapatid. At ang nais ng Lord, ilakad mo. With obedience mga kapatid sa kanyang salita. Hallelujah. Na ang paglakad mo ay nabago ka mga kapatid. That you just, you cannot keep asking God to wash you while intentionally returning to the mud, mga kapatid. Hindi yung palagi ka na lang, pag narinig mo salita ng Lord, Lord, baguhin mo ako, Panginoon, baguhin mo ako, Panginoon. Pero pagkatapos ng gawain, nandun ka pa rin sa dumihan. Andun ka pa rin sa putikan. Putik yung isip mo, putik yung puso mo. May nakita lang, may narinig ka lang, masaktan na sa puso mo. Hallelujah. Yung isip mo pa, andun na yung mga karnal na pag-isip. Old mindset pa rin tayo. Ang nalinis talaga mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, di ba? Kung naliligo ba kayo,
Anong silbi ng paliligo nyo? Kung babalik ka pa rin sa dumihan, mga kapatid. Parang baboy ba, naalala ko lang. Kung nag-alaga ka ng baboy, no? Nag-alaga pa kami noon sa probinsya. Malit pa ako noon, naalala ko lang. Share ko lang. Pag nag-alaga sila ng baboy, sila mama noon, sila papa, yung linisan yung baboy, nilinisan nila eh. Kasi gusto nila malinis yung baboy. Pero babalik pa rin sa putik eh. Kasi mas gusto ng baboy yung marumi siya. Kasi nga, yung putik sa katawan niya, yung parang sisilbing ano ba, komportable siya. Ayaw niya yung malinis siya. Gusto niyo ba yung ganun? Parang kayong baboy. Hindi literal Hindi literal mga kapatid Kunin yung salita ng Panginoon mga kapatid. Hindi literal mga kapatid But ang nais ng Lord na, anong silbi? Hindi ka nangingin ng patawad, but patuloy mo pa rin kinutot ulit na lang. Hallelujah. Labit na mga kapatid. Kasi sabi niya nga, grasya, naglinis na sa'yo. But obedience keep you walking clean mga kapatid. Sumunod ba tayo sa salita ng Panginoon? Nag-obey ba tayo sa nais ng Lord? Nagbasa ka, may nabasa kang salita ng Panginoon? Love one another. Napakaganda, no? Because God is love. Mga kapatid, ang ganda, no? Yung paglabas mo, nakita mo, kakasarang tao na magdakatag sa akin. May araw ka rin. Mga kapatid, ang nais ng Lord na obedience natin, dapat ilakad din natin mga kapatid. Nilinis natin yung salita niya di ba? Dapat ilakad din natin mga kapatid. Hallelujah. There's a question. Hard question. Kayo sumagot at saka si Lord. Sagutin niyo kay Lord. What word has God already spoken that you are delaying mga kapatid? Ang salita ng Panginoon na sinabi niya na, pinagkalob niya, may Biblia na, di ba kapatid? Na pinapadelay mo pa rin sa buhay mo. Love one another. Delay pa rin ba? Sagutin niyo kay Lord yan. What instructions are you hearing but not obeying mga kapatid? Love one another. Narinig ko yung salita ng Panginoon. Inobey mo ba? Kamusta? Praise God. Conclusion na po tayo. Mga kapatid. Palagi palakpakan ng Panginoon. Hallelujah mga kapatid. So praise God mga kapatid. No? So, kinakabahan pa rin ako. Ito man. Tawado pa rin po talaga ako. Sabi mo sa isip ko, okay lang kabahan, huwag lang mataranta. Pag daranta na, nararattle na ako. At ang nais ng Lord mga kapatid, His Word is alive. His Word reveals us mga kapatid kung anong nais ng Panginoon sa ating mga kapatid. That His Word washes us mga kapatid, cleanses us mga kapatid. That the Word of the Lord transform us mga kapatid. May nabago ba? Kamusta yung sarili nyo? Kayo na makakasagot yan. May Biblia na, may e-Bible na, pwede na sa cellphone nyo. Nababasa ba? Baka lang pag sinabi ni kapatid, basahin niyo yung verse na ganito, na gano'n. Saka pala kayo magbabasa. Kapatid, because the Word of God calls for obedience, mga kapatid. Ang salita ng Panginoon, ay hindi kaya tayo na sumunod at sundin ito mga kapatid. At ikilos, at igalaw, at ilakad mga kapatid, at ipamuhay. Pwede ba? In Ezekiel 36:25 says, I will sprinkle clean water onto you, and you will be clean, mga kapatid. Hallelujah. Church, hindi naman tayo kinukundin ng salita ng Panginoon eh. Hallelujah. Ang nais ng salita ng Lord, na He always inviting us na mayroong mabago sa sarili natin, na mayroon tayong may papamuhay, na ayon sa nais niya mga kapatid. Hallelujah. That our repent must be true. Hallelujah. Nung nais na natin magpalinis sa ating Panginoon, must be once only mga kapatid. Hindi yung paulit-ulit na lang nalilinis tayo. Na yung pag-iisip natin na carnal pa rin, nandun pa rin tayo sa old mindset, meron nang nabago, na-renew na. Now we must be walk in obedience mga kapatid, sa nais ng Panginoon. Hindi sa nais ng gusto natin. Dahil lang sa wala akong schedule, hindi na ako pupunta ng gawain. Ano? Pwede ba yun? Totohanan lang. Puri ng Panginoon Jesus. Akin lang po yun. But minsan kasi, akala kasi natin okay lang. Yun hindi eh. Bigyan natin ng reverend ng Panginoon mga kapatid. Kasi ang buhay natin, sabi nga ng kapatid kayo sa matutuo niya, no? Na once na kinuha na, wala nang chance. Mga kapatid, wala nang bukas. Brad, bukas na lang ako mag-ano. Dadalo ng gawain. Nasagasaan ka. Wala ka nang dalo-dalo. Hindi ka na nakadalo. Kamusta? Kasi kan mapalit kong narito tonight mga kapatid. Kasi pinili natin ang presensya ng Panginoon mga kapatid. Hallelujah.
Dahil ang nais natin na talagang laging matagpuan sa presensya ng Panginoon mga kapatid. Because the word you allow will cleanse you mga kapatid. But the word you obey will bless you. Because Lord was again by His word mga kapatid. Amen po ba? Praise God. Amen. So, yun lang po mga kapatid. Nawa po natin yung salita ng Panginoon. At I know na ang Lord ang nangusap tonight. Huwag niyo po yung paunin yung salita ko ha. O mamaya, magalit